Kung nakahibalo ka nga ang kaluwasan, pinaagi lang sa dugo ni Kristo, sa diyang imong nadunggan ang maayong balita, na nasabtan mo ang maayong balita, o sa diyang imong gituuhan ang maayong balita, mauna ang kaluwasan sa imuhang kalag, barugi ka siya. Stand in the faith. Ayaw pag-wibir-wibir niya sa imong pagtuo. Baro, magpakalalaki ka, huwag tangan ang pagkabata-bata sa imong kinabuhi, huwag pasabot pag-mature sa imong Kristohanong kinabuhi. Sa ato ang kaluwasan, walang gilain niya. Kini lang yun. Ang maayong balita, ang 1 Corinthians 15:1-4, maorang yun na ang maayong balita sa atong panahon nga pwede na itong paminawon o pwede na itong tuuhan aron makabaton kita o siguro nga kaluwasan. Wala na laing maayong balita. Gawas niini nga blood-stained gospel. O makita na sa 1 Corinthians 15:1-4. It is a one-man rule. Okay, Matthew chapter 7 verse number 15. Ako ang basahon din isang bising mga mata. The Bible says, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. So at nasigutan na ni kabitago ng usa ka ako kayong warning sa Ginoo. May tungod sa mga tao nga define or declare sa Biblia ng mga false prophets. That's why ito ang tituluhan ng ito ang pagtulunan, beware of the wolves in sheep's clothing. Kaya kining atuhana, kining mga false prophets, mga lubo sila, nga gituwag ravening wolves. Itawag sa Biblia, ravening wolves. Wolves in sheep's clothing. It's hard to detect, no? But wala mag-ingon ang Biblia nga dili na to sila ma-detect. Mga ato ni silang may baluan, mailhan. So, we should not be complacent in our Christian life. Tungod kay this is reality. Realidad ni sa tuang kinabuhi, realidad ni sa tuang panahon. Kung dili ni siya importante sa Biblia, so dili maghatag og ingon aning warning ang atong Ginoong Hesus. So in other words, this is a serious matter. This is a serious thing. Beware. You should beware of false prophets. The Lord Jesus repeatedly, kanungan niya nang ibalik-balik, repeatedly warned His followers to beware. Sa daghan kayong mga instances sa Biblia, sa mga events sa Bible, at nakita, kanunay na ibalik-balik sa Ginoong Hesus. Buot pasabot, seryoso ni siya nga butang. Dili pwede ni siyang ibaliwala. Dili ni siya pwede nga imuhala nga paminawon sa pikas dalunggan, ay pagawas sa pikas dalunggan, dili siya pwede ingon ana. You have to pay attention sa mga ingon aning warning nga gihatag sa ato ang Ginoo nga naa sa pulong sa Dios. Christianity is not only a life of believing, but also a life of discerning. We should not just to believe, we have to discern. Satan's greatest attacks often come not from outside the church, but from within. Ang mga outsiders, dali silang mga ilhanin mo. May mga
false prophet or false teachers. Pero pag-abot na sa gitawag o inside attack, no? Sa ato nang gisulti din ang pinakadako nga attack sa yawa wala nagagikan sa outside, sa simbahan o sa mga katawhan, dili sa mga outsiders, but siya from within. O ay pinaka isod. Therefore, the Bible exhorts us to be watchful, wise, and rooted in truth. Dapat ang Kristohanon mabinantayon siya, maging wise siya, kunya rooted ka sa word of truth, sa kamatuoran. Because if you are not rooted in truth, you are going to be deceived. Bot pasabot, pwede ka nga mailag ng mga tao na diin gigamit sa yawa na nagpakaarong ingnon nga mga karnero, but in reality they are wolves. They are wolves in sheep's clothing. So pwedeng kauban nato sa pangalan, pwedeng muna siya lisod. Sa akong gisulti, outsiders dali siyang ma-detect. Pero kanang nagpaka parehas nato, parehas og pangalan, lisod. Mo claim, pero in reality, di ay tinuod na naman. Tungod sa mga pagtulunan nga atong makuha gikan kini nga mga tao. That's why ang Biblia puno siya sa mga paghatag og warning. Nunay siyang ibalik-balik, no? The Lord Jesus Christ repeatedly warned His followers to beware. Kung sab nato karon may mingon ana gyapon dapat kita nga mga Kristohanon maging aware kita. Maging discerning dapat ang atong Christian life. Sa dagan sa ato ang panahon, especially in these last days, daghan kayong mga tao nga mamiya pasabot sa ilang gitog standing straight, ma-fall away. So daghan kayong mga tao nga ma-fall away tungod sa mga nagkalailahing pagtulunan. Kung ang pagtulunan sa usa ka tao ang iyang doktrina nga gitudlo dili na gani in line, in accordance to the word of God, bisan pagparehas og pangalan nato, dili na siya kauban nato. Okay, so yung kabuntagon pito ni siya ka klase sa mga tao nga dapat atong bantayan, mga lubo, no? So una nga itong makita dun those who are, number one, heretics. Okay, kining mga heretics. Bisa man mga heretics. We as Baptist dati ang tanaw sa mga RC sa to ang mga kita ang heretics, pero in reality sila ang heretics. Why? Ang ilang doktrina wala nakasubay sa Biblia. Daghan kay mga doktrina sila nagitudlo sa ilang mga kasimbahanan nga walay basis sa Biblia. So ang heretics mo na siya those who twist sound doctrine and preach another gospel. So kini mga heretics na makita din mo na sila ang nagwali o mga heresy, mga tumo-tumo o naamay gigamit na may gikutlo sa Biblia pero twisted, tuis nga klase sa kamatuoran. In many area or many passages sa Biblia daghan kay siya diri ato makita nga naghatag siya nga warning o nagpahibalo siya nga
doon ay danger. Ato na siyang gibasa, but ato na basahon pagbalik sa ang discussion ng Gubong Tagong, Galatians chapter 1. Many times, we've been reading this passage na naman kita dito makita ang usa sa mga dimailahan sa mga tao nga gitawag na itong mga heretics. Okay? In the book of Galatians chapter 1 verse 6 to verse number 9, it says, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So na word nga another gospel. There are 7 gospels sa Biblia. Pero ang atong pinaka-gospel sa to ang panahon karon is walay lain. Ang pinaka-gospel na to karon mao ni 1 Corinthians 15 1 through 4. Kung dili na mao nga gospel ang giwali sa mga tao nga nagpakaaron ingnon nga magwawali, okay, mga false prophets di ay, kung dili ni siya mao nga gospel, 1 Corinthians 15 1 through 4, forget those people. Reject those people. Ano naman? Iyon sa Biblia na hati sa warning na ay another gospel. Na ay 7 gospel sa Biblia. Pero ang pinaka-gospel na to karon in the dispensation of the grace of God is 1 Corinthians 15, 1 through 4. Kung makadungog tag mensahe na dili ni mo nga gospel sa 1 Corinthians 15, 1 through 4, ayaw nag-entertain niya false prophets na. Ato makita rin ha. Nga naman, gisulti na sa Biblia, gisulti ni Apostle Paul na naay mga tao na nagawali o another gospel. Verse number 7, which is not another, but there be some that trouble you, that would pervert. So another word nga, perverted gospel. So na ito perverted gospel. Ano siya? Would pervert the gospel of Christ. But do we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you? Let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. So ato makita din here, remember nga ay gospel na gi-preach ang angel. In the book of Revelation, na ay angel of God nag-preach of everlasting gospel. Now, yung sa Biblia, that everlasting gospel is not for us. That everlasting is not in the gospel or is not intended para sa dispensation of the grace of God. Because ang element sa mong gospel is different from the gospel na ito makita sa 1 Corinthians 15, 1 through 4. So therefore, that gospel, that everlasting gospel in the book of Revelation, dili siya pwede na ma-preach sa ato ang panahon karon. Okay. So yung sa Biblia, ingon siya Apostle Paul, bisan pag angel, we or angel, siya, preach any other gospel than that we have preached unto you. Yun siya. So may gi-preach siya Apostle Paul, 1 Corinthians 15, 1 through 4. Siya kung naamay mga tao o mga may angel na mag-preach sa ka-gospel na dili niya na gospel, let him be accursed. So kung naay mga tao karon magtudlok na ito sa kaluwasan, pero ang kaluwasan nila dili ni pinasubay nila nga maong gospel, maayong balita, ayaw nag-entertain ni anak nga naman. Mao ni mga tawhana ang gitawag sa Biblia, heretics. Mga heretics ang maong mga klase sa maong tao. Another passage yung tulad pagbigay. 2 Peter 2, ito makita din verse number 1. Okay? 2 Peter chapter 2 verse number 1. It says, but there were false prophets also among the people. Muna ang lisod. Mga false prophets na naauban-uban na to. Parehas o pangalan. Nagtudlok ko no grace of God. Pero mga false prophets na naman,
parehas sa itong pangalan, baptist in name, na ay Biblia, na pauban kayo nag-ingon nga, King James po among gamit. King James users, pero they are not King James Bible believer. Nagamit lang sila King James, pero dili na King James believer, Bible believer. At makita din ha, siya. Even as there shall be false teachers among you, mga mini nga magtutulo siya, who privately shall bring in damnable heresies. So nagdala sila mga damnable heresies. So kini yung mga gitwag heretics, nagwali o mga damnable heresies, mga heresy, mga pagtulunan. Si Salteria, even denying the Lord, that both them and bring upon themselves swift destruction. Pangutana, giun sa man ta pagpalit sa atong Ginoo. Giun sa ta pagpalit ni Ginoong Hesus. Atong makita din ha, nga gipalit kita pinaagi sa dugo ni Kristo Hesus. But look at this mga false teachers. Look at these false prophets. Now listen to their preaching. What they preach is bloodless gospel. We preach a blood-stained gospel. We do not forget blood sa atong pagwali, sa atong pagdiscuss, may tungkol sa kaluwasan. We always see to it nga ang dugo ni Kristo mawali na to, because that is the only thing, the only payment nga gidawat sa Ginoo, kanang dugo ni Kristo Jesus. Pero kining mga false teachers, kining mga false prophets, mga heretics, they preach a bloodless gospel. Kung sa giwali nila sa kaluwasan, dawata si Kristo. Sa imong kasing-kasing pinaagis pag-ampo. O kanya, imagine, what is that? Bloodless gospel. Is that invite Christ into your heart. O kanya, imagine, bloodless gospel. Instead of believe what Jesus did on the cross, believe, put your faith in His blood. Romans 3:25. Dili na mo ilang i-mention. Ang giwali nila, blood is bloodless gospel. That is why we have to be watchful. Kailangan itong maging maigmat. Ano man? Kining mga heretics, kining mga wolves in sheep's clothing, na naakaroon rampant, kapariha sa itong pangalan, nagdalag Biblia, nagwali sa pulong sa Ginoo, naas mga kanto, nagwali, naas mga street, mga speaker din ha. Pero ang giwali, bloodless gospel. They do not preach blood-stained gospel. Walay blood of Christ diya sa gipangwali, Next time, we will talk about repeat after me prayer for salvation. Munay sika. Gusto kang maluwas, sundan yung pag-ampo, isipan yung pag-ampo. Munay, repeat after me prayer for salvation. That is bloodless gospel. Instead of putting your faith in His blood, klaro ang wording sa Romans 3:25. Faith in His blood. Ibutang ni mong imong pagtuo diha sa dugo ni Kristo. It's the only payment mo gidawat sa Ginoo. Not your prayer, not your kung gitawag o wordings, kan imo bang nga gipangsulti imong gipangyaw dili diha. Di na pamagis kaluwasan. It's always faith in His blood. If you are talking about the gospel, we always talk about His blood. Dili pwede mag-isgot ka gospel of Christ na wala ang blood of Christ. They're intertwined. Sa puti mo lang pwede bulagon. Naka-built in sa duwa. That's inseparable. Pag mag-isgot ka blood of Christ,
you're already talking about the gospel. If you're talking about the gospel, 1 Corinthians 1 to 4, you're already talking about the blood of Christ. Klaro man. Wala may blood of Christ diya sa 1 Corinthians 15, 1 to 4. Makabasa ba ka diya o blood of Christ? O siya wala blood of Christ diya. Naay nagpahipi diya nga word. You know? How? Dili ba niya blood of Christ? Iyon ang Bible. How that Christ died for our sins. Naon sa man ni Kristo pagpakamatay para sa mga sala. Di ba yung giula yung dugo? So mga problema sa mga false teachers, mga false prophets nowadays. Di makadiscern on sa asa ang blood of Christ in 1 Corinthians 15, 1 to 4. Nagpahipi sa how that Christ died for our sins. Iyon sa ni Kristo pagpakamatay para sa mga sala. How He died. He shed His blood. That's why, iyon sa Romans 3:25, faith in His blood. Klaro ang wording sa Biblia. So, if we preach the gospel, we already preach the blood. If we preach the blood, we are already preaching the gospel. We have a blood-stained gospel. Muna ato ang pinaka-preaching nga itong makita din eh. So, yung makita din eh, kining mga tao karon ng mga false teachers, wolves in sheep's clothing, they denying the Lord that both them. So, deny nila ang Ginoo nga nagpalit nila. Yung sa pagpalit, dugo ni Kristo, we are both with a price. 1 Corinthians 6, yung mga makita din ha. Ang ipalit kita sa usa ka bili. Ug ang bili niya na, it's the blood of Christ. Is His own blood. So you will know them, kining mga wolves in sheep's clothing, by the gospel they preach. Sa diyang magwali sila og gospel, mahibaluan mo sila kung minitni nga mga magtutudlo. Nga naman, kung ang ilang pagwali dili gospel, pure gospel, blood-stained gospel, ang ilang giwali, mga perverted gospel, another gospel, bloodless gospel, those are, yung makita din ha, mga heretics. Mga heretics, mga tao na tudlog, mga heresies, damnable heresies, mga damnable heresies doon pa sa book, mga pagkahukman ba nga mga gitawag og mga katudluanan, no? Na dili jud ang mo gisulti sa pulong sa Ginoo. So by the gospel they preach, by the doctrine they teach, sa mga doktrina na ilahang natudlo. If they do not divide the word of truth, walay klarong doktrina diha. Ang matag grupo sa tao, Israel Church na asiyay gitawag og intended na gospel para nining mga klase sa grupo sa tao. Mungkin na ingon sa Biblia, Church of God, Jew, Gentiles. Each group, kining mga tao, grupo sa tao, na ay intended the gospel para sa ila. So kung ang doktrina nga gitudlo mix mura og fruit salad, no? Kang sagol-sagol nga prutas. Dili fruit salad ang doktrina sa Ginoo. Although lami ang fruit salad, pero dili na mo'y doktrina sa Ginoo. Dunay doktrina nga intended para sa church, dunay doktrina nga intended para sa mga Israelites people. Don't mix it. Kaya naman, kung imo nang i-mix, maghatag ng confusion sa daghang mga tao. So number 1 ito makita din, heretics. Wolves in sheep's clothing. Mga tao diya, heretics. Those who preach damnable heresies. Mga pagtulunan, mga doktrina nga twisted. Ito makita din. Number 2, ang tagapagtagad, number 2.
nga atong bantayan. Magmatnon ta, mga naman, mga wolves in sheep's clothing. Number 2, hypocrites. Hypocrites. Mga hipokrito ng mga tao. So, ito nakita din kung tanaw ka sa Biblia, mga hypocrites, sigara yung mga makita din sa nasa Matthew chapter 23. Pag nagbasa ka sa Matthew chapter 23, this passage, full of teaching about hypocrisy. Okay, Matthew chapter 23. Kita mo din kung saan yung klase sa mga tao. Although the whole passage niya talks about hypocrisy. But yun sa verse number 27, 28, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto white sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. So, saan ito makita niya? Hypocrites. Those who profess holiness but practice hidden sin. How can we discern sa mga hypocrites ng mga tao? By their conversation. Sa ilang pagkinabuhi. Sa ilang pagkinabuhi. Maayos sa tao sa publiko o maayos sa iyong ipakita na tao sa itawag o kinabuhi sa ubang tao. Pero doon ay mga hidden nga agenda. Doon ay mga hidden nga mga tinago nga mga kasalanan. Now, usahay through clothing. Gining pang business sa tao. Kung mo tanaw, grabe kabalaan. Grabe kabalaan. Sabi na mga leader sa simbahan, mga simbahan. Na isa ka istorya ito sa amawang lugar sa dipit ito sa kuwan. Sa ka-leader simbahan. Pag Domingo, balaan kayo, puti kayo kuwan, puti kayo. Bestida. Tawag bestida ni Taasman. Mag-diskurso sa iyang mga tao, balaan kayo. Pero once sukaso man na ang gisuot, butang huskilig. Pagkagabi, tuwa daw ko sa bar. Can you imagine, anak? Tuwa sa mga palong-palong, disko-disko. Tuwa, inom-inom. Nalahubog yung dako di. Akong papa, nakatrabaho o sa kasimbahan niya na leader. Sa ilang sa opisina, nahaata ng mga binong ng mga mahalon. O, nakainom pa kung papag isa ka kwento, higayon. Grabe daw pulog tama. Imagine anong gawin sa mga tao. Nagwaliwali sa pulong sa Ginoo, yung palahubog di ay. Nagwaliwali sa pulong sa Ginoo, yung tuwa ay atuloy sa kahilayan dahil ni kagabi mga hipokrito ng mga tao. Di makapuyo sa balay. Tuas mga bisyo sa kagabiyon, kangit-ngit pa yun. Hindi, basta-basta. Paringan din yung sa itong ibasa din he's talking to the leader sa mga grupo. Woe unto you scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited sepulchres. Ito pasabot, pinasinaw, pinaturahan, ginapaputi, ng mga sepulchres, yung sepulchres, lugnanan man na, simenteryo, magpansyon, pinaputi, pininturahan ng pansyon, sinaw kayo. Pero in realidad, sa sulod all of men's bones, puros bukog. So dili yung anak dapat. Dili dapat ratin ang atong sulod.
That's hypocrisy. Pero naiuban, dili hypocrisy. Pero grabe na kay iwanon ang manggawas kinabuhi. Dili man gani matago ang batasan sa publiko, how much masulod? Di na yun muna yung matawag ba? Di na yung madalag cover-cover? Manggawas na yun. Grabe nagmasuko, manggawas ng kadimunyuhan sa tao. Resulta nag-violence. Resulta nag-piatianay. Grabe, kahipokritong yung mga tao, pero kaya lang, pag-abot sa ilang itawag o ganang ilang Christmas, may mo bati-bati sa mga tao. Merry Christmas to, pinasaylo ay ta. Pero yung mga kaaway, yung mga pasaylo. Pag umasabre akong iyang batasan, akong bati, ako nang ikrit. Basta may klase sa mga celebrate ka pa. Mga hipokritong ng mga tao. Mga atong bantayan, beware. Mga sabi niya, beware ang klase sa mga tao. Mga hipokrito na. Even ang Bible, naghatag sa atuwag warning, you have to withdraw. Yan ang klase ng mga tao. 2 Timothy 3:5, yung napulong sila din 2 Timothy 3 in verse number 5. Kasi having a form of godliness, kikinig na tuhanan kung makita ka ba ng simbahan? Ay, kaya mag-anana itong nang simbahan nila, Sabi na ning mga tuwan, politicians, kita na yung simbahan. Pero sabi kita rin, having a form of godliness, but denying the power thereof, yun sa punong sino. From such, turn away. Kasi sa Biblia, palayuan ang klase ng mga tao. Kanang nagpakainon nga relihiyoso, kay mga simbahan, butan tignawang sa simbahan, pag-abot sa gawasab. Paano? Palayuan ang klase ng mga tao. Ayaw niya ang klase sa mga tao ngayon, ng mga daotan ay mga pinulungan, daotan mga istoryahan, may ulinti kay mga batasan. Palayo na ng klase sa mga tao, mga hipokrito na yung mga tao, matok simbahan, marag kinsumalaan, ito. Pero, wadi ay, from such, turn away, or withdraw thyself from those. So, ngayon itong bantayan ng mga tao, heretics, hypocrites, and then number 3, ito pagtagtagad. Number 3, kino yung gitawag sa Biblia o hirelings. Hirelings. Saan yung hirelings at makita? Sa Bible, naigisot din ng mga hirelings. Okay. Hirelings are those who minister for money, fame, or position instead of love for souls. Mga tao ni siya nga naghimo og ministeryo, nagministry. Pero ang ilang ministry for the sake of money, fame, position. Mga ilang gitanaw sa ilang pagministeryo. Na ay warning ang ginawa niya, na ay warning si Kristo niya, na John chapter 10, yan ang purong sa niya. John chapter 10. Okay. Isunod sa ministry kay ang gipangita warta. Okay. Na atong tan-awon ang musimbahan ng kapuntagon nga puro sa pangwarta. In verse number 12, atong makita din and 13, yung napulong sa Ginoo. But he that is an hireling, so na yung word hireling, are not the shepherd whose own the sheep are not, seeth the wolf coming and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth because he is an hireling, and careth not for the sheep. So ito nakita din na ay mga tao, hindi mga tao nag-ministry lang kay na ay kwarta. Nag-ministry
tungod sa sweldo, nag-ministry tungod sa kwartang ilang maangkon, makuha. Pero tindaghan ng mga ingon anak karon mga simbahan, nagigamit ang Word of God, gigamit ang pangalan sa Dios para lang mangulikta ug daghan kayong mga offering. Uban gani na ade magwaliwalis kadalanan, magwaliwalis sa mga bus, manguliktag offering. Kaya nga na uban, mga membro nila, pasuroy-suroy sa mga komunidad, mga iyo o mga love gifts sa mga panimalay. Ang naay nagpaluyo niya na, ng mga leader niya, nga naong o kwarta. Mga hireling ng mga tao, nga ang ginuna-huna, kwarta. Dili maka-ministry, dili makahimo og ministry kung may kwarta nga involved. Muna ilisod din yung klase sa mga tao ni. And ang pinakalisod tungod kay ang ilang ministry para sa pagpangwarta nakig-align sa mga politiko. That is why we have to beware nining mga simbahan, mga pastor nga naki-align sa mga politiko. Remember, dagko islang madawat sa mga politiko nga nakadaog. Dili sa tinuod-anay nga nag-care sa kalag sa tao. Nag-care sila sa kwarta sa ilang bursa, muna kamatuoran din ha. Napay atong kita diri, 1 Peter chapter 5, verse number 2, naghatag og pahimangno si Peter, especially sa mga shepherds, mga elders, sa mga pastors, na dili dapat ang atong motibo ang pagpangwarta. Okay? Munang uban kong simbahan, perting daghanang offering, pangalan sa offering, para lang makapangita, para lang o sa pa na dagang makuha sa pagpanagat. Verse number 2 siya diyan. Ang responsibilidad sa tinudanay nga alagad sa Dios mo ni. Verse number 2, feed the flock of God which is among you. Ang iyang trabaho, pagpakaon sa mga katauhan sa Dios. Siya. Taking the oversight thereof. Ikaw ang mag-oversight niya na. Not by constraint, but willingly. Dili kung tigipugos ka. Kung dili kinabubuton mo. Siya. Not for filthy lucre, but of a ready mind. So, siya gibutang kas Ginoo din ha, ikaw nga alagad sa Ginoo, ang imong trabaho pakanuon mo ang mga katawan sa Dios, dili tungod sa pagpangwarta. Para sa gibuhat sa mga simbahan karon, pertindigan ang sibot, kasi klaseng sibot. Abang simbahan kayo, sibot sa kasal, sibot sa bunyag, sibot sa patay, pati patay, ay sibot. Napoy ubang simbahan, dagang kingalan sa offering. Tithes, first fruits, faith, promise offering, pertindigan ng offering, other offerings, pertindigan ng offerings. Pasalamat, atong gisunod ng offering, sa Biblia, ang offering require or at makita sa gituwag o dispensation of the grace of God is grace giving na klase sa offering. Wala nga sa 1 Corinthians, 2 Corinthians. Kana lang ang offering ang ipakita sa Biblia. Walay tithes sa church age period. Wala nang first fruits sa church age period. Naana din na involved sa Old Testament sense or Old Testament people, mga Israelites people. Pero gigamit na sa mga kasimbahanan karon tumong pagpangwarta. May lisod sa mga kasimbahanan karon. So the hirelings desire is detectable and detestable. Dili naman pwedeng di naman ma-detect din mo yung mga hirelings ng mga tao. Basta mga tao, mga simbahan, mga pastor, mga simbahan nga nagpangpangwarta sa mga tao. Ang gihimo nga, gihimong pangwartahan ang mga katauhan, mga hireling nga, they minister for profit, they minister for money.
Oh, imo nang ma-detect. So, sa nang imo ma-detect, yung makita, detestable. Pupasabot ka suklam nga klase sa mga tao. I'm not talking wala offering sa Biblia, na offering sa Biblia, pero we have to teach kanang biblical nga klase sa teaching sa offering. Di itong mga offering na intended para sa mga Hudyo, di na ito i-apply para sa church age period para lang makagain tag prophet. Dili yung ana. Ang isubting uban, pati-patay. Pati-patay kuhaan pag-offering. Kanya na di na. Grabe, kasuklam-suklam, kabagag na ang klase mga tao ni. Pati ito pa yung makakain nyo rin, pangwarta na inyo rin. Kita yung ana. Masa buta nagwali din sa mga kadalanan ng ngayon tag-offering? Kasi ba tayo nga add to bus, nagwali niya na ngayon tag-offering? Kasi ba tayo nagbutang even sa itong social media, nagbutang mag-utag Gcash diya sa itong social media nga, mo support mo, padala na yung Gcash, wala man tayo nagbutang na diya. Kailangan kung nakita na sa mga online ministry, gusto mo mapadala, mutabang sa mo, ay, ano lang ito niya ng klases pagpangwarta. Nakabalandra pa ng mga bank account, nakabalandra pa ng Gcash number sa mga screen. So, nga mga detestable at may taliya. These hirelings, ito makita, they are chasing affluence. The word affluence means fortune, wealth, or money. Ang ilang gina-chase, kanunay bukod ano is fortune, money, wealth, or affluence. And not only that, they are craving influence. Ang gusto nang gina-crave kanunay lang, influensyado sila. Pag tungod nga na, at makita din they are courting confluence. Kaya na, influence, force or power. Confluence means fame and alliances. Kung gusto nag-influence siya, nag-court sila sa mga influensyadong mga tao. Bantay mo kasagaran sa mga kapasturan, gusto makig-align sa mga politiko. Ano naman, politiko mga influensyado man. Labi na yung mga politiko nga makurakot. Di ba? Kaya nasa bukid niya, nakikalayan o politiko doon dapat din ako simbahan? Asa lagi ka niyang kwarta? Mga kapatuko na dako kayo rin gymnasium niya sa city. Lagi ka kwarta? Kaya nagigalayan mo politiko nga kawatan pong dako. Kaya yung mga simbahan nga taga-asik sungay, yung nagpipintora. Di ba kasagaran nga, kanunay nag-promote o politiko? Pero naman, mga handling ang mga tao. Ang pag-ministry, kwarta. Gustong influensya. So makikalayan ko. Makikalayan ko mga influensyadong mga tao. Every time nga, makadaog ng politiko nga ilang supporteran, under the table, tabang. O ngayon nakapatukod na dagkok yung mga simbahan. Kapatinin daw tayo ng mga simbahan. Talinis, kiksungay. Asa rin nagikan? Sa offering? Ilarang pamanta ng gikan sa offering. Muna yung mga tao ng mga hirelings at ang hinduman, di na iyas Ginoo yung sa Biblia. Di na mo magbalantay sa Diyos. Di na mo yung mga shepherds, gitawag sa Ginoo. Naara sila diha para sa purpose pagpangwarta. Kung makagain of affluence, influence, confluence. Na ay fortune, na ay force or power, na ay fame alliances. Salamat lang ta, bisag na itong tawhana diya sa una, itong dako na diya, di preso. Salamat lang ta, nga.
At least, bisag, dako kayo ang confluence, yung alliance, magipili. Bangkitan sad. Pero, salamat ang paluhog espiritual. Ang muling usahay, ang pulong sa Ginoo, magwalit ang mga tao, nga, pangwarta. Di ta makabasong ngayon ng klase mga tao, nga mga ilang naman. Naamay mga tao, mo sa na ilang ginabuhat. Mapagpangwarta. Ang gihimo nining mga matawahanan ni naapektuhan ang mga taong nagtinarong sa pagwalis kamaturan, nagwalis sa maayong balita, naapektuhan. Tungod dining klase sa mga tao. Number 4. Na atong bantayan. Heretics, hypocrites, hirelings, o kayong gitawag sa Bibliang heartless. Mga heartless people. Huwag mga balatian, huwag mga kasing-kasing na bali sa mga tao. Heartless means those who lack compassion, love, and spiritual sensitivity toward others. Ito mga heartless ng mga people. Heartless people. Why? Huwag sa ito parang inistoryan, why balatian? Why, Kini nga mga tao, ang tawag natin, they are cold toward God. Kung magis ko Ginoo, bugnaw pas simod sa ering. Wagay, Ginoo kinabuhi, cold toward God, heartless. And they are cruel toward people. Mga cruel sila when it comes to people. Tanawa sa gitwag 2 Timothy 3:3. Gibasa to gayon ang isa niya nga verse number 9 to. Kung naka-atrasan ko sa verse number 3, ang sulti sa pulong sa Ginoo, verse number 3 siya, without natural affection. Ano na? Heartless. Why natural affection? Truth breakers, false accusers, incontinent, fierce despisers of those that are good. Matthew chapter 24 verse number 12, although passage this is tribulation passage, pero na i-part niya sa church age period. Matthew chapter 24, in verse number 1, verse number 3, verse number 7, verse number 8, these are itawag o church age period nga may tabo ni siya itong panahon. Although verse number 12 is passes in sa tribulation period, pero can also be it is possible na may tabo siya sa church age period. Sa exalted diha, verse number 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Romans 1:31. Sa exalted sa Romans 1:31. Okay, Romans chapter 1, verse number 31. It says, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. So, ano yung matawanan ni? Heartless people. Bantay ka ng kasi mga tao. Walay natural affection. Number 5. Matang bantayan. Hedonist. Hedonist. So, hedonist. Hedonists, those who love pleasure more than the love of God. So, kanina yung mga taong hedonist, di pasabot, pleasure seeker. Ang ilang ginapanitaan ni kahimayaan lang sa unod. They always seek for pleasure.
Pudyaka lang ka muna ang gusto ang klase sa mga tao ni. Back to atong ibasa ganyan. Okay. 1 Timothy sa 3 yapon. 2 Timothy 3 but verse number 4. Ang yun pulong sa hindi diya. Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. So kini yung mga hedonist na tao, ang kanunay yung gusto o ipangitaan ni is pleasure, hudyaka, ha? Pleasure, siya, no? Yung sa itong ibasa din nila. Lovers of pleasure, ha? Then lovers of God. Walay pakialam sa Diyos, walay pakialam sa basta ina kalingawan. Kung ito yung ibang mga tao, adlang pang simba, mag-isod og simba sa Ginoo. Ano naman, tungkol sa mga kahilayan, pudyaka, kalingawan, pleasures, ha? Mga fleshly pleasure na tumakita diha. Worldly pleasure. Muna gusto sa mga tao. Why ana ang love of God? Sa ito ka na, hedonist ng mga klase ng tao. James 4:4. Nasa James 4:4. Another passage for a tribulation period or book, pero ito nakita din it could happen sa ito ang tatong panahon. James 4 verse 4 says, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Gusto lang diyan pagbatas ato nang nasa ito ganyan ikuwanta ng karsada nila sa pabukid nun nga ko yung kita yung mga tao di ang tindaghana na sa mga resort na sa mga nindot yung talanawon ang uban na sa mga mas daghan ang mga tao nga nag-spend og time karon sa mga malls, mga beach, mga resorts kaysa mga tao nga nagatuon sa pulong sa Ginoo. Mo na realidad ang panahon karon. Why? They want the world to be their friend. Pero nag-warning ang Ginoo, if you want to be a friend to the world, you are an enemy of God. So, hindi ka na sa Biblia. Gusto ka kaaway ka sa Diyos. Aray, ato sa kalibutan. Ato sa mga pleasures. Ato sa mga kalingawan. Mga hudyaka. Ato, imo na ito. Ayaw magpakabana sa iyas Ginoo. Ayaw magpakabana sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ato ka sa mga hudyaka. Ato ka ito. Gusto ka makig-away sa Ginoo. Managing sa pulong sa Ginoo. Hedonists are enemies of God. Yung makita din sa Biblia. Yung mga tao dahil yung mga hedonists, mga kaaway sa Diyos, mga pleasure seekers. They love pleasures more than they love God. Another nga itong pagtagad. Number 6. Hucksters. Hucksters are those who corrupt and commercialize or merchandise the word of God for profit. Mga tao, mga negosyante ni sila, ng mga tao, pero questionable, naman, ang ilang ginegosyo, ang ngalan sa Ginoo, ang pulong sa Diyos. Kanang imagine ko sa mga tao. Like, ang maraming trabaho, kining mga modern versions sa Biblia, kanang mga modern versions, it is a business.
Ganun na ano siya, business. Ako sa gihimo ng mga tawanan eh. Dili nila dili sila makakuha o mga copyright kung ilang sunuon ang sundugo nila ang King James Bible. Pero ang King James Bible, you can reproduce. Bisa pag pila, gusto mo kakapis, pila kakapis yung gusto. Walay magbawal sa imo ha. Walay mingon nga, bawal na, copyright na. Walay copyright ang King James Bible, nga Biblia. Di ka kita o giutang diha nga copyright. Gawas lang kung naa siya nanay mga gipambutang-butang diha. Pero the Bible, sulod mismo sa Bible, kanang word from Genesis to Revelation lang, walay copyright diha. Gawas lang kung butangan ng mga pangalan din ha. Kung nga negosyante lang yung mga tao, na yung mga copyright. Pero King James Bible mismo, itself, walay copyright diha. Kung sa gihimo ano yung mga tao nga himong prophet na makagain og prophet ang mga tao, kini mga hucksters yung mga tao ni. Gina-merchandise ang Word of God. Higahimo sila og revised Bible. Ano yung mga modern versions? Pag makita kag mga modern versions sa Biblia, copyrighted na. Buat pasabot, di ka pwedeng ka manufacture, dili ka pwedeng mag-produce, gamit ka na siya nga format. Nga naman, pwede kang kasuhan. Doon na sila patent din na, nakabayad na, hindi na nagbayad na sila na nga. Exclusive sila nga mag-produce, ilang ibaligya, sila lang ang makahimo na. Kung naay magsunsun diya, pwede kang kasuhan. Pero ang King James Bible dili na walay copyright ang King James Bible. Pila ka kopya imong gusto, sige pag-produce diya. Mag-mass production ka, sige, bahala ka diya. Wala yung mag-bukod mo sa King James Bible. Ano naman? Walay copyright. Dili pwede nimo babagan ang pulong sa Ginoo nga imo ipalaganap sa tibuok kalibutan. Walay magdumili. Wala dumili ang Ginoo. Gusto na sa Ginoo nga ang iyang pulong ipalaganap sa tibuok kalibutan. Pero sa gihimo aning mga hucksters, mga negosyante, gihimong negosyo ang pulong sa Ginoo. Ginababagan nila ang pulong sa Ginoo nga makailap. O ay makapakailap sa pulong sa Ginoo kung ibagi na mo ang bayad mo. O kasuhan mo. O sama na. Prophet. Munang every now and then, na mga bagong Biblia ang manggawas. Ano naman? Negosyo. Di man ko pwedeng mag-propagate ng imong Biblia. Di maghimo ko akong Biblia. Alaga na po, maghimo ko akong Biblia. Para makabaligya ko. Sa usa sa tunong na business kwarta. Ano sa itong basahon? Yung dali sa gitwag o 2 Corinthians, ang 2 Corinthians chapter 2 verse 17. 2 Corinthians chapter 2 verse number 17. It says, "For we are not as many which corrupt the word of God." Sige mo yung matawanan ni. Tungod silang desire to gain profit, ginakurap ilang word of God. Bahalag mausap na ang word of God. Bahalag mausap na ang wording niya. Huwag may pakialam basta makagain yung profit. So, ang hitabo ni, sa ilang ginahimo, para lang sa profit, ginakurap nila ang word of God. But in other word is, they merchandise. Mga tao nga pangwartahan ang pulong sa Ginoo. For we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God in the sight of God, speak we in Christ. Wala na ipakialam yung matuhan ni. Bahalag mga usap ng words sa Word of God, sa Biblia. Basta lang nakapangwarta ni. Bahalag pang tanggalan na muna ang mga wordings sa Biblia. Bahalag balikwaot na muna ang statement sa Biblia. Basta nakakwarta ni. Muna ilang kuhan. Ilang tumong. Those are hucksters. Those who corrupt and commercialize, who merchandise the word of God for profit. Micah 3:11. Micah chapter 3 verse number 11. Okay, Micah chapter 3 verse number 11.
it says, the heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money. Yet will they lean upon the Lord, and say, is not the Lord among us? None evil can come upon us. So, ay umakita din mga tao nga gihimo ang pagpangwarta gamit ang ngalan sa Dios. Karon gihimo ang pagpangwarta gamit ang pulong sa Dios. Those are hucksters ng mga tao na ito makita din. Number 7, tapusan. Number 7. Not only heretics, hypocrites, hirelings, heartless, hedonists, hucksters. Number 7, last, haters. Pabantay tayo ng mga haters yung mga tao. So much haters in social media nowadays. Pero kabalo kung mga tanong mga haters na sa social media, mga trolls na sila. Especially if you are talking about now politics, grabing haters there. Sa religious, hindi kayo sa religious, pero natural naman na yung mga mag-critic sa tuwang gitudlo, pero kini yung mga haters na kayo sa social media. Mga taong magbanta na, mag-treat na, anay ka sa mong lugar, panitan ka na mo. Mas may klase sa mga tao. Kasi pa may mga sa mong lugar, kung una na yung batasan. Klase sa mga tao, mga ito, ang ipadaghanon. Ang ipadaghanon. Haters of holiness. Ang isa itong iba sa despisers of those that are good. Those who oppose godly living and mock righteousness. Kung mga tao nga, ang tao na tinarong, may kakadungog o daotang mga istoryahan, mapay daotan, mapay kaligot-gutan, asa ka mangitaan yung klase sa mga tao? Dili na sa itong panahon. So much haters and makita mo in social media, grabe yun. Ngayon, tinarabang mga tohana, may mga nagbutag mga naong pero tinuod. Mga iso kayo sa mga komento, pero tinuod. Ayaw mo nagpaila. Pagtanaw ni mo sa profile, nakalak ang profile. Haters of holiness. Itong ibasa din na, Romans chapter 1. Romans chapter 1, verse 32. Here there. For knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Para sa ilaha, lipay na sila kung makahimo ang dautan ng mga kinumintuhan, mga istoryahan. Grabe kabastos niya mga tawahan, no? Even sa social media. Tarungan ibuhat sa isa ka grupo, ha? Tarungan kayo. Pagtabang sa mga tao. Pero kita komento sa mga tao, grabe ka. Mo ka na ikalipay sa mga tao na ipagkomento di mayang mga pinulungan. Mo na ginahimadaan sa mga tao na. Asa namang education na butang dia? O kaya nasanay lang sa batasan sa ilang idolo. Kaya yung grabing impas sa mga tao ni. Kaya wa na ni luna sa langit ng tuhanan ni. Ano imagine tanawa dia? Who knowing the judgment of God, kabalo sila nga ang Diyos na ay judgment. Kabalo sila.
that they which commit such things, nga ang mga tao nga naghimo kini nga sa previous verse na nakita, nga naghimo ani mga butangan ni siya diha, are worthy of death. Yun siya. Not only do the same, but have pleasure in them that do them. Can you imagine? Lisod kita sa mga tao ni. Ang mga tao katong naghimo pag tinarong, wag kita gisulti nga dautan batok sa ilahang pagkatao. Mo pa'y dautan, mo pa'y istoryahan, kuminto nga di maayong kuminto sa social media. Ito grabe. Asa naman ang mga nakasunod mo ni matawhangan niyo eskwelahan, pero asa naman ang mga batasan ani nahita na butang? Okay, balo sila nga dautan ha? Pero siya. Ilag akong ginabuhat. O mali-alipay pa sila sa paghimo, ana. Ang kanya, imagine, ana. Nagbutang sa grupo diya, umindot kayong programa. Ana, pa'y reaction sa mga trolls diya nakatawa. Isang trolls na, o 100 ka account na, isa rin nagdala, pero nag-reflect na itong nag-operate. Katong nag-operate ka na, nga, mga trolls. Nag-reflect na siyang pagkatao. Kanindot sa programa, pero anong katawaan? Kung ang influensya sa usa ka tao, mao na bitoy dominar sa usa ka tao. Ang influensya ba? Ang influensya niya nga dautan nga tao. Ang influensya niya sa usa ka tao mo na mo dominate sa usa ka tao. Ang iyang pagka-dautan nga tao mapunta sa iyang mga sumusunod. O kini ang mga sumusunod, ang mahitabo nga matawag na ito nagpanatiko, fanatic ng mga tao. Di na maminaw o unsay sayop, unsay mali, unsay tama. Dili na maminaw. Basta gisulti sa iyang idolo at mo puro na tama, balik sa mali. Tama nga para sa iya ha. Nga naman, naabot pa siya sa punto ba nga maging panatiko. Na puro sa lang buhaton, isulti sa iyang amo, idolo, tama na para sa ilaha. Huwag niabot na tayo ng puntuha. Haters of holiness. We, as Christians, kung makinabuhi ta, godly in Christ, yung sabi niya, we will suffer persecution. Nga naman, may mga haters. May mga tao nga di gusto makinabuhi ta maayo. May mga tao nga di gusto makinabuhi ta nga balaan. May mga tao di gusto niya na. Gusto nilang i-drag ta sa ilang pagkinabuhi. And haters of humbleness. Ay mga tao gusto, nga na po, sa mga taong humble, gusto silang ilang kaya kining mga tawhana, dili na humble nga mga tao, mga proud din sila. Sa sulti sa atong ibasa ganyan. Verse 26:3, yun sila, if any man teach otherwise and consent not the wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. It's because godliness according to godliness. He is proud, not knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings. Ang sa siya proud. Mga taong kapungot sa humbleness, di ma-promote og humility, kaya kini matawhana, mga proud yung mga tao ni, mga garboso ni nga klase ng mga tao ni. Di magpalupig. Para sa ilaha, kami mga maayo nga tao, kami din ang pinaka maayo nga mga politiko, di ba? Kanang mga taong mga politiko nga magpakaroon nga, kami din ang tarong, kami din ang pinakamaayo.
Nga di man makita sa kinabuhi na maayong tao. Why humility? So pagkamaayo ana. Hambugiro kayo mga sinultihan. So pagkamaayo ana. Puno sa garbo sa pagkamaayo ana. Kung makita sila tao nga humble, humble kayo tao, ilan ang kaligot-gutan. Hindi sila gustuhan ng humble na tao. Gusto nga ipalihas sa ilaha. Hindi pwede yun, ana. So, atong tanawon, atong bantayan, beware ng sa mga tao. Heretics, hypocrites, hirelings, heartless hedonists, hucksters, and haters. Maraming mga tuhan na kailangan itong bantayan. Mga tao nga makita wolves in sheep's clothing. Lastly, the Christian life is a battlefield, not a playground. Muna tinuduman ka nun ay dili na siya playground ang Kristohanong kinabuhi. It's a battlefield. God has called us not only to believe the truth, but to defend it. We must beware of heretics who distort doctrine, hypocrites who damage testimony, and hirelings who deceive the flock. Kaya mga hirelings na pumangita, mga silang mga tao nag-deceive sa mga katauhan sa Diyos. So sa gusto Ginoo, let us be grounded. Let us be grounded in Scripture, guided by the Holy Spirit, and guarded by holy living. Kaya mga gusto mga tao nga di sila gusto magkinabuhi tang holy living. Gusto to nilang i-drag sa ilang pagkinabuhi nga dili maayo. Kung gusto nila nga maangin pa sa ilang kinabuhi nga dili ka lugod-lugod no, sa tubangan sa Dios, dili ka pahimuot sa tubangan sa Dios. So in these last days, discernment is not optional. Ang kaning pag-akong discernment ba sa mga butang, sa mga trabaho sa yawa, sa mga makita na itong trabaho sa mga tao, ang discernment dili na ni optional. It is essential. Kinahanglanon na sa atong ginabuhi ni dito ang discernment. Because kung dili mo ma-discern ang mga ginahimo sa mga tao, naka-align ba ba sa pulong sino, wala na. Delikado imong kinabuhi. Manaingon ang pulong sa Ginoo, kinahanglan ka maging discerning sa matag karon og unya sa imong makita ug sa imong mga madunggan, especially na kanang ilang gipang buhat imong i-konsulta na kanunay Dios sa pulong sa Dios. Ang katapusan nga verse ko ito dinhi, 1 Corinthians 16:13 sa isulti sa Biblia. Sa 1 Corinthians 16:13 naghatag po warning ang Ginoo siya. Watch ye. Pagbilantayon kamo. Ayaw mo anong kasi sa panghuna-huna nga sa isang tao, gospel truth na. No. Watch, magbantay mo. Stand fast in the faith. Barog niya sa imong pagtuo. Kung sa may atong pagtuo, may tungkol sa kaluwasan, ang atong pagtuo, naa sa dugo ni Kristo Jesus, maunay makaluwas sa atong kalag. Ngunit nagluwas ka na to, ang dugo. Wala na lain nga makaluwas kalag sa tao, dugo lang ni Kristo Jesus. Isa, stand in the faith. Isa, quit you like men. Pagpasabot sa ng quit you like men. Tanggalan na ng pagkabata-bata sa imong kinabuhi. Put away those childish things sa imong kinabuhi. Be mature. Muna pasabot sa Ginoo diya. Quit you like men. Be strong. Nga naman. Dili basta-basta na yung mga wolves in sheep's clothing. Dili na siya ordinaryo ni nga mga. Kung di na siya seryoso, dili na ibutang sa Ginoo diya. Di na ibutang nga, beware. Dili na ibutang diya. Pasabot seryoso ni. Wolves in sheep's clothing. Dagkan sila. Kung influensyado ni sila. Kung di ka magmatnon diya, di ka magmilantayon, di ka magbarok sa imong pagtuo, madala ka diha, madisib ka diha. Muna kung nakahibalo ka sa imong baruganan, nakahibalo ka sa imong kaluwasan, especially sa tuwang viewers ni ka, sa online viewers na to,
kung nakahibalo ka nga ang kaluwasan pinaagi lang sa dugo ni Kristo, sa diyang imong nadunggan ang maayong balita, na nasabtan nimo ang maayong balita, o sa diyang imong gituuhan ang maayong balita, mauna ang kaluwasan sa imuhang kalag, barogi ka na siya, stand in the faith. Ayaw pag-waver sa imong pagtuo. Barog, magpakalalaki ka, huwag tangan ang pagkabata-bata sa imong ginabuhi, pasabot pag-mature sa imong kristyano ginabuhi. Sa ato ang kaluwasan, wala gilain niya. Kini lang yun. Ang maayong balita, ang 1 Corinthians 15:1-4, maulang nila ang maayong balita sa atong panahon nga pwede na itong paminawon, pwede na itong tuuhan aron makabaton kita o siguro nga kaluwasan. Wala na laing maayong balita. Gawas niini nga niini nga ito na to blood stained gospel. Ug makita na sa 1 Corinthians 15:1-4.